what drew you to the character of Samantha here in Widow's War? What drew me to the character of Samantha? She's a fighter. I like that she's a gray character na meron din siyang kapaliwan. So, I like that about her, and she really fights for her family. Yun, hindi nabago sa atin yung karamihan sa mga napapanood natin karakter sa television. I think kaya natin nagugustuhan yung mga teleseries because we can relate to them. And most characters that we watch on TV, gano'n naman eh. Talagang, I think, in general, Filipinos are family-oriented. That's what I like about her. Pero ang gusto ko sa kanya is that hindi siya tumitigan hanggang makita niya or matagpuan niya yung katotohanan. So, I guess that's what drew me to her. And the reason why I accepted this project really is because, again, the genre. And plus, I've always wanted to work with Direk Zing Dulay. Buti na lang, nabigyan ako ng chance. Kasi hindi ko pinagsisisihan. Kasi yung proseso niya at yung talento niya na i-share niya sa ating lahat is extraordinary. Thank you so much, Bea. Thank you for a little bit of a story kung bakit mo tinanggap itong character sa Widow's War. And now for you, Carla, kanina nagsabi si Bea ng insight niya on how it is working with you. Ikaw naman, how is it working with Bea Alonzo on set? The question is, how do you find the dynamic between the both of you on set? Oh, dynamics, my goodness. Parang ano naman, right off the bat, walang kapaan, parang, I wouldn't say naman stuck right away, but kumbaga, we didn't have such a hard time adjusting to each other's techniques, process, yung timing. Surprisingly, may mga eksena po kami na mga, let's say, for example po, fight scenes, meron po kami mga stunt directors, stuntmen, tuturuan po kami. But really, most of them talagang impromptu. Wala pong walang blocking, walang anything. Talagang kami lang po, bigayan lang. Which is, ako, I'm very grateful for that because at least hindi ko na po kailangan mga masyado. So, I think naman, thankfully, I think to encapsulate it, the dynamic is more on generosity on both ends. Yes, yeah. Okay. Now we have our next set of questions coming from Isa Iglesias of Manila Times, and I'll be reading it for her as well. These questions are for Direk Zing this time. So Direk Zing, the question is, what are your discoveries naman about Bea and Carla after working with them for the first time? First time ko makawork silang dalawa. Both. Oo. Discoveries or magkakakilala siguro. Ano ba? Ano ako, ako as their director, medyo na-challenge ako kasi maliban sa mahusay sila mga artista, sila Carla, Bea, lahat na nandito ngayon, mga thinking actors sila. So, kailangan mag-step up somehow. In a way na hindi ka pwede pumunta sa set na hindi mo alam yung ginagawa mo. Parang gano'n. And at the same time, storyteller din sila eh. So yung collaboration, willing sila makinig. And at the same time, nag-contribute sila sa kung paano yung makikreate yung reality out of that scene. Parang gano'n. So, mas doon ko sila nakikita in a way na mas collaborative, mas pinag-uusapan namin kung paano yung lalong-lalo na yung level of emotionality, yung intensity ng mga eksena kasi maganda yung mga nasulit ng creatives ng mga eksena in such a way na ang dami mga intense, ang dami bakbakan, ang dami palitan ng mga magagandang linya, sakitan and all. Pero, minimake sure namin sa lahat ng artista na ano ang pinagkaiba nito dun sa iba. Lalong-lalo na sa mga eksena. So, natutuwa ako kasi co-storyteller sila, collaborator sila, in a way na yung pag-create ng realism na ito, paano yung gagawin totoo yung nasa script, but kasama ko sila. Mas doon na parang hindi siya si Bea Alonzo or hindi siya si Carla, kundi pag nagpupunta sila dun sa set, ang sinasaalang-alang namin lagi ay paano magiging magagawa yung eksena, paano siya magiging realistic, with respect doon sa characters nila mismo. So,
doon sa pagtitimpla ng mga eksena at ng serye sa kabuuan in relation to sa mga characters nila, parang work out namin siya together. Sana nasagot ko. Thank Yes, you. tama naman direct. So, kumbaga, bago kayo umabak ng set or pag nasa set na kayo, you take time to communicate. Kasi hindi nyo rin na-rush. Mas mas pag nag-uusap kami, nagkakamustahan tungkol sa mga buhay-buhay. Very relational. Mas yung bulk ng usapan ay paano natin ito maayos yung eksena mismo. So, nakakatuwa kasi dahil mystery siya, murder mystery siya in such a way na may mga bagay, ulat kami na hindi namin alam sa ngayon, that time. Even ako na director, hindi ko alam saan siya pupunta. Later, baka ito pa na yun. Yes. So, nakakatuwa kasi nagkakaroon ng usapan bago gawin yung eksena. Tapos, nahihimay somehow yung mga, eto, ibigay natin tong nuance na ito kasi dito siya papunta. Or, ibibigay ba natin ang bonggang-bongga or ililihim natin dun sa audience. Yung parang gano'n. Ang saya kasi hindi lang siya natutuwa kasi hindi lang siya nakasalalay sa akin. Kasi mulat yung lahat ng tao nasa set na kasama sila dun sa pag-tell ng story. So collaboration siya, buong team talaga siya. Kinukwento yun, ginagawa niyong totoo kung ano yung nakasulat. Which is, medyo kasalanan kasi kapag hindi mo na bibigyan ng hustisya yung yung mga purpose o kaya yung pinupunto ng mga eksena. Kasi sayang siya kung mababagaan lang. Yes, tama. So, direct na-mention nyo nga po, no, na this your murder mystery series. It's your first murder mystery series. So, what is the best and most challenging part naman of doing this? Na-mention nyo na yung, there are things na dinidiscover nyo pa as you go along, na kung i-reveal or hindi. So, give us a little insight kung ano yung process or kung ano yung journey of doing this first murder mystery series for you. Yung first time ko, best and at the same time challenge sa akin na tanggapin ang project na ito. Best kasi challenge muna pala kasi hindi first time ko, so nag-aalangan ka or lagi naman gano'n. Every time na may project, lagi siyang may kaakibat na challenge. Best at the same time kasi nagtiwala sa'yo ang GMA, ang network, na kahit na wala ito sa linya ng bodies of work mo, pinagkatiwala nila yung proyekto na naniniwala sila na kaya mong mabigyan ng hustisya, kaya mong ma-push, parang gano'n. And at the same time, challenging siya kasi dahil kailangan mong i-equip yung sarili mo. Nirapan ako kasi nagsasarado ako ng serye, yung may guardian area, and at the same time, magpapilot ako ng another serye na dalawang magkaiba. So, baka magka-bipolar ako kasi pinapasok mo siya eh. May ibang konsepto ng realismo doon sa may guardian area na at the same time, iba rin yung mundo ng World on Venus War. Every time na nagpupunta ka din sa set, kailangan mong ninanamnam yun, kailangan alam mo yun para alam mo kung anong mangyayari doon sa set at sa'yo kasi magagaling yung lahat. But best at the same time pa rin kasi magkakataon siya para matuto para sa akin bilang isang storyteller. Kasi in the first place, kahit na alam ko na challenging yung show, yung serye, tinanggap ko siya kasi after ako doon sa pagkatuto. Alam ko challenging siya, pero alam ko na marami akong matututunan mula dun sa creatives, kung paano sinusulat or kung paano dinanavigate yung mga yung web or yung mga bagay-bagay, kung sino yung may hawak ng katotohanan, sino yung pumatay, medyo ma-exciting siya. And then natututo ako doon kung paano nila ginagawa ng sarili-sariling gado yung mga characters na pare-pareho silang buhay. Natututo ako doon sa mga artista kasi karamihan sa kanila, first time ko makatrabaho. So, ako bilang director, natututo ko ako in such a way na paano ko kakausapin or paano ako mag-instruct or paano ako makikipag-collaborate sa mga artista knowing na iba-iba yung personalidad nila. Iba-iba sila ng pinagdadaanan, ano yung pwedeng atake or paano ka makikipag-usap sa kanila in such a way na may ilalabas yung sabay kung ano yung hinihingi ng eksena, parang gano'n. And at the same time, kahit na sobrang hirap siya, at tulad na nabanggit kanina, iba-iba kami ng locations. Yung mga nakita ninyo na mansyon, binuko namin yun na parang
Nego. In a way na iba-ibang lugar talaga siya kasi nag-exist siya. At the same time, kailangan mong ipakita na hindi siya nag-exist, pero kailangan ipakita na nag-exist siya. So, nandun din ako, maliban doon sa pagkatuto doon sa creatives, doon sa mga artista, doon sa mga team, doon sa production, kung paano yung sabay-sabay na gagawin yun. In a way na natututo ka doon sa production, doon sa production designer, sa cinematographer, doon sa kapwa ko director, nandito si Direk Paul Santa Ana, kung paano nyo gagawin yung proyekto ng bilang isang team. Kasi, syempre, lagi nilang sasabihin na ako yung director dito, pero syempre, ako only as good as your team, parang gano'n, na kung mahusay yung team mo, magiging mahusay ka din. Kasi sa totoong buhay, isa ka lang naman na elemento. Sa totoong buhay, yung kabuuan naman ng team, or yung kabuuan naman ng programa, lahat naman nag-contributan para mas maging mahusay, or mas maging kalidad, or mas maayos siya at represent the soldiers. Very well said. Thank you so much, Direk Zig, for taking us through yung process at yung mga siguro early goings nitong pag-taping yun ng Widow's War. And of course, we have more questions. We have more questions for the rest of the cast. I'll hand it back to our media friends. Next up, we have Mr. Roel Mendoza of Batas. Thank you, Ray. And good afternoon. Congratulations sa buong cast. Isa naman sabi namin ni Donald, ang fresh ng mga mukha ng mga cast. Ang gaganda, ang gagwapo, walang itatapon. So, kung pwede gawin pelikula itong Widow's War, why not? Diba? So, ang pinakita daw pinaka-fresh na lahat na si Miss Jean Garcia. Yes, naku, Mare, akala ko nung pababa ka dito, lilipat ka. Napaka-stunning yun. Ang fresh mo ngayon, ano bang sikreto? At parang kaidaran mo lang si Carla at si Bea. Sigaw mo na lang, Mari. Hello? Ayun, meron na. Hi, Roel! Hello? Kumusta ka, Mare? Ito, hindi na Zoom, hindi na to Zoom. IRL na tayo. Ano? In real life. Ayun, sige. Yung tanong ko sa'yo. Ay, anong tanong Ay, mo? naman. May tanong ka na ba? Sorry, nag-air ko. Hindi ko naiintindihan. Sorry. Hindi, yung ano ang sikreto, ang fresh mo parang kasing kaidaran mo lang si Carla at si Bea. Talaga ba? Ay, syempre, happy naman ako sa sinabi ko kahit hindi naman mo siya. Totoo yan. Hindi ba? Sikreto, ano lang siguro, alagaan ng sarili. Kasi bilang tumatanda, tanggapin na nag-age ka na. So, dapat mas alagaan ng sarili, mas disiplinahin sa pagkain. Siguro, sabi nga namin ni Ate Jackie, more exercise, more stretching, ganyan. Dapat palaging kumikilos, ayan. Para, di ba, healthy and manatili ang pagiging youthful. At may inspirasyon. Walang inspirasyon, ilang taon na, wish ko nga ikaw ba meron? Di ba? Sana all, di ba? Wala po talaga. Walang inspirasyon. Ang inspirasyon ko mga anak ko ang trabaho. Ayun, tamang galing. Yes, alam ko na yan, Roel. But anyway, another question. Nabanggit nga ni Bea na, alam ko, teenager pa lang si Bea, nandun ka na, bruha ka na sa buhay ni Bea sa dalawang teleserye, di ba? Kaya tagal kitang inintay and it might be you. Ayun. So dito, nakita namin sa trailer, may sampal ka kaagad kay Bea. So, hello, Hello. At memorize mo aminin mo yan, alam mo Pinutod ko kasi. Oo, it might be yung sa kay tagal kang hinintay. Bata pa po si Bea noon, yung kay tagal kang hinintay, parang 13 ka lang yata no, Be? Yun yung first team up ni John Doy. Yes, oo. Bata pa siya, nene, batang-bata. So, bata pa rin kami noon. Oo, so, nakatrabaho ko siya, kaya nung nandito na siya sa GMA,
honestly, parang naisip ko, uy, si Bea, nandito na si Jemmy. So, parang inisip at the back of my mind, parang sana makatrabaho ko siya. Mabigyan kami ng pagkakataon, makapagtrabaho ulit. At yung sana na yon ay, ayun, ano naman, nangyari. Ito na nga yung Widow's War. So, walang pinagbago si Bea. Same pa rin. Magaling naman na siya noon. Mas lalo siyang magaling ngayon. Kasi, syempre, at nasapunan mo na kaagad, di ba sampal ka agad? sa trailer, actually, laki-laki na siya ng sampal. Nakatakim na ng sampal, yes. Pero, na-miss mo ba yun, baby? Ay, teka Bea, nakailang sampal na ba sa'yo si Jean? Kung bibilangin natin. Nakailang sampal? Sa buong career? Sa buong career. Nung sinampal niya ako ulit din, sabi ko, nakabalik na nga pala si Miss Jean Garcia sa buhay. Sabi ko, I'm back! Na-miss ko yung intensity nung sampal ni Miss Jean. Hindi, pero si Miss Jean naman, she's very professional as an actress. Marami kaming mga eksena dito, obviously na very physical. Meron pang mga eksena na ilulublog niya ako sa bagat. Pero, dahil nga, she is Miss Jean Garcia, alam naman natin kung gaano siya kagaling, na pag-uusapan namin kung paano madadaya yung mga bagay-bagay na hindi mukhang fake sa screen. So, buti na lang siya yung ka-eksena ko kasi kung hindi ko, mas masasaktan ako. And yeah, maganda na meron kaming dialogue before namin ginagawa yung mga eksena. As much as possible, may iwasan namin magkasakitan. Yes! So, paprotektahan ko siya, pinoprotektahan din niya ako. So, kailangan talaga communication para hindi ko pwedeng gagawin lang namin kung ano yung sinabi ni Direk. Pero kami mismong artista, makipag-usap ka at paano natin gagawin yung eksena na as much as possible hindi tayo kailangan magkasakitan. Para hindi rin paulit-ulit. Yes, kasi sabi ko gawin na natin, may maraming one lang na ba? So, yun naman. Actually, parang mas marami kami palagi. Parang mas marami kaming sakitan moments si Miss Jean Garcia sa amin, Carla. At least hindi trigger si Jean sa'yo. Yung masampag sa'yo. Hindi naging trigger para sa'yo. Para maalala yung mga dating ginawa mo. Wala namang trauma kay Miss Jean. Okay naman kami. Oo, wala. Kasi kung sa akin, tagal naman parang more on kami ni namin sa LT, di ba? Hindi naman dun sa mga bata. So wala siya, hindi siya na-traumatize sa akin doon. So it might be yun naman, hindi naman yata ako drug na sila. Wala, parang lumaret lang ako doon, diba? Parang ganun. So, wala rin. Ito talaga intense. Kailangan mapanood nyo kung gaano ako yun, basta impacta. Yun, kung gaano ako ka-impactita. Hindi ka impacta. Malaki ka din. Kung gaano ako impactita. Si Carla ba nakatikim din sa'yo? Wala pa po. Excited po ako doon. Yes. Parang lahat po kasi makakatikim kay Aurora eh. So, ano po kami ang kanyang mga, parang daughter-in-law, ganyan. Daughter-in-law. Ako kami po wala. Tandaan mo na, girl. So maghahanda ka na lang. Jean o naghahanda na si Carla? Yes, dali na po. Ayan. Okay, thank you very much. Thank you, Ruel. I miss you too, Mama. I miss you too. Hello? Yes. Okay, we're back. Thank you so much, Sir Ruel, for your questions for Miss Jean Garcia. And now we have Mr. Richard Paglikawan of Lionhear TV. Hello, good afternoon. Yung question ko po kay Miss Jacqueline, kay Sir Tom, kay Miss Tini at sa akin Sir Lito. So, alam naman natin na marami na kayo nagawang projects before, pero itong genre ba na ito, masasabi mo bago sa iyo, and may pwede po ba kayo ma-share na preparations or routines na that you do to get into the character? Sorry. Good afternoon. What is your first question? First time niyo po magagawa ng mystery. Genre na ganito. Opo, and if not, or ano yung mga pwede nyo ma-share po sa amin, preparations or routines that you do to get into the character? Okay. Yes,
hindi pwedeng gano'n. Yes, you know your character, pero at the same time, kailangan parang nilagay ko rin sa isip ko na, okay, kahit ganito yung character ko, pero baka pwedeng ganito, o baka pwedeng ganito. I have to look at it in a lot of ways. Kasi, since ganito yung genre, kailangan, hindi mo pwedeng isipin na ikaw yung victim, pwede rin isipin mo na baka ikaw yung may kasalanan o hindi. Alam mo yung ganun. So, the record was telling us na yung nuances, yung look, kailangan, as the audience is watching, they will think, okay, my character is, ay, serious, ganito siya, pero parang yung tingin niya, parang tumingin siya na ganito, baka naman siya yung may kasalanan, or siya yung kontrabida or something. So it has to be, kailangan maraming different colors na ilalagay mo sa character. So yun yung in-adjusting ko, and yung nilagay sa Yes, Mr. Jonathan. He said that, thank you. Magandang hapon po sa nila. Yes, I was able to do something like this before, pero sa pelikula. So, dito naman, ginagawa ko lang is muna yung hinihingi ng script, muna yung eksena. Doon ko lang ina-apply kung ano yung pumapasok sa aking damdamin. Kasi naman sa dami ng nagawa na natin sa Spain. I've been in the business for quite some time, so medyo meron na tayo nagawang yung character na ginagawa ko yung meron na ako nagawang yung character. So, kung naman yung minsan napupulot ko dun sa ibang characters na nagawa ko dati, pinapasok ko dun. Thank you po, Sir Steve. Magandang hapon po sa inyong lahat. First of all, I'm really excited to be here with this beautiful cast. And para sa akin po, naghanda ako nung sinabi nila sa akin yung aking character, yung role ko. Meron akong notebook, sinulat ko yung lahat ng nakita ko sa script tungkol sa character ko. At gumawa pa ako ng napakahabang kwento tungkol sa kanya. Binasa ko yun. And for me kasi, yung acting is really, as everybody said, it's really storytelling. So, binibigyan ko ng buhay yung character ko dahil na rin sa mga karanasan ko noon. Tapos, ang tagal ko na rin wala sa showbiz. And I'm back, so this is my comeback actually. Pwede palakpak naman dyan ng konti. Thank you so much. So, yung paghahanda, palagay ko handang-handa na ako kasi napakatagal kong nagpahinga. So, para sa akin, everything is new. And when it's new, it's really exciting. So, I'm looking forward to every week, to every moment of our time together. Plus, the friendship that is being built as we go along. And I'm really feeling so good right now because everybody's so kind to me and to all of us. Thank you so much. Thank you po. Sir, hello, good afternoon. Well, may mga nagawa lang ganitong type of story, pero hindi siya soap. This is my first time na gumawa ng soap ng murder mystery. So, and one thing challenged me in this teleserye is I have to tell the story, but not like words. So, isa sa importanteng every taping, I create my nuances to tell them who is Amando is. Like Bea said, acting is reacting. So, yung nagpapasalamat din ako sa creative team na yung challenges na binigay sa akin. Kasi sanay ako sa mga show na ang dami ko sinasabi, nagagalit. But this time, ang challenging sa akin, the challenge for me as an actor is
paano mo ikukwento yung si Amado by your nuances na I'd like to think direct kasi kahit short time minute or ano, nag-usap kami ni direct baka pwede ba to? Like our assistant director si Direct Chair, nag-usap din kami lang sila Miss Michelle kasi importante sa ganitong klase ng songs, ganitong genre, huwag mong babaliwalain yung character mo. Kasi lahat tayo importante dito. Lahat kami importante dito. And that's all. Thank you very much. Yung next question ko po, same pa rin sa dapat natin mga sirs and ma'ams. So, alam naman natin po na thriller, mystery itong genre na to. Pero, marami kasi nag-expect baka serious kayo. So, pwede niyo po bang ma-share sa amin yung environment like during your tapings? So, start mo tayo kay Sir Lito naman. Yung genre, seryoso, pero with Tonton Gutierrez off camera, hindi kami tawa na kami tawa na. Alam mo, one thing na nagustuhan ko, siguro give na ko ng gano'n, napakaseryoso ng genre, the motive, if you call it genre, yung dapat na lumabas dun sa screen. Pero off the screen, masaya po kami. Napakasaya po. Tawa na. Meron po kaming pa-video sa taping. Yes, di ba? May umiikot po kaming video machine, yung maliit po, portable yun. Kung gaano po ka-serious yung mga eksena, kabaliktaran po sa totoong buhay. Malilikot po kami masayahin. Yan, meron kami malikbanta. Meron kami sariling concert queen. Of course. Si Rita, Daniela. Miss Timmy, may dadagdag pa po kayo? Meron din kaming in-house catering. Si Miss Jean. Eh, ano po kami, may community pantry po kami. Klaseng luto. May time kayo dumaan kayo sa tent niya, doon kayo upo, tapos magsuserve siya sa inyo. Kung ano-ano mga dishes. Thanks, Miss Timmy. Sir Dalton and Miss Jackie Louie, pwede ba kayo share? Yun, may community pantry na sila. Masaya lang kami. Nagtatawanan, nagchismisan, nagbubulitan. For something that's difficult to do, di ba yung tema, masaya lang talaga kami. Happy na. Oo, totoo. Hindi yan sa kanila, itong murder, mystery, suspense, drama, ang daming pasabog, daming patayan, daming ganito, palaging away, gulo. Pero sa set po namin, kalmado po kasi ang lahat. Lalo, kumbaga, ano yun, ang namumuno po sa amin, si Direk Zig, ay napakakalmado po tao. So, tapos yung EP po namin, na nasa field din, at boss din namin, na si Miss Michelle Borja, ay isa pa pong napakakalmado rin pong tao. Ang aming lahat, the crew, the production staff, even the PAs, utility, lahat po kalmado. So ikaw, pag medyo maingay ka, or pasaway ka, or meron kang something, ikaw lang yung odd one. So ikaw yung maiilang. Kasi po talagang napaka-quiet and very, very happy at very respectful po kami sa isa't isa. Binibigyan namin ng space ang bawat isa, pero pag may time na gusto namin magkakwentuhan po kaming lahat, nagtitent happy po kami. Diba? Para po, to communicate, chika-chika, and all. So, masaya, napakasaya. Ako personally, isa po ito sa napakamasayang set. Nasa set or nasa mga tent namin, itong mga artistang kasama po, sobra ko pong na-appreciate silang lahat. So, at na-appreciate ko po yung grupo. Ako personally. So, yun po. Diba? Kaya huwag ka muna mamatay! Thanks po for sharing. Congratulations sa Winners War. Thank you so much, Sir Richard Magligawan. Now, more questions, of course. We have Jimpy Alarcon of Gravy Manila.
Hello po, good afternoon and congratulations sa exciting na soap ninyo. No? Ang question ko po first ay para sa mga mamamayapang asawa ni Bea at Carla, Ben and Rafael. First question, you know, na syempre